Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin palapakan natin ang mabuting balita. Magsiupuan lahat. Noong isang araw, ang anghel ng Panginoon ay dumalaw kay Jose sa panaginip. Iba ang plano niya bago yung pangyayaring iyon. Pero nung siya'y magising, sinunod niya ang kagustuhan ng Diyos. Pinakasalan niya si Maria. Kahapon ay narinig natin ang Ebanghelyo ng ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Arkanghel Gabriel ay nagwika ng mensahe at dito kina Zacarias. Wala silang anak, itong si Elizabeth, at inanunsyo ang pagkakaroon nila ng anak. Nag-alinlangan si Zacarias. Kaya naman siya ay napipi at nabingi. At yun ang winika ng anghel. Dahil sa iyong pag-aalinlangan sa aking ipinahayag. Ngayon, dito sa ating Ebanghelyo, si Maria tumanggap din ng mahalagang misyon sa ipinahayag ng anghel sa kanya. Si Arkanghel Gabriel din, na katulad ng ating narinig kahapon, ang pagkakaroon ng supling sa sinapupunan ni Maria sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nagugulumihanan, pero tinanggap ng buong pagmamahal sa pagwiwikang ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Mga kapatid, ang anunsyo ng Diyos sa atin, ang ating sundin ng kalooban niya. Naalala ko nung ako'y magpapari pa lang noon sa monasteryo dito sa Giginto. Umalis na po ako noon ng 1 taon sa seminaryo. Matapos na ako'y mag-graduate sa Baguio, sa kolehiyo, na siya namang ikinalungkot ng aking ina at mga kapatid. Alam niyo, nung ako'y papasok ng seminaryo sa simula pa lang, 1979, kontra silang lahat. Ayaw nila akong pumasok ng seminaryo. Aking ina, aking mga kapatid, sapagat byuda na noon si ina. Ginusto ko, sinunod ko ang paanyaya. Nung ako'y babalik, nung ako'y ayaw nang bumalik, ang aking ina at mga kapatid naman, lalo na si ina, ang nagdasal para sa akin na ako'y bumalik. Kaya naman, natagpuan ko yung sarili ko sa monasteryo sa Giginto sa loob ng 5 araw. Ako'y nagdasal at ako'y nagnilay. Sa gabay ni Father Bruno ngayon, Father Esteng Mendoza, Father Bruno ng Guimaras, Iloilo, sa Trappist Monastery, ay unti-unti kong naunawaan ang paanyaya ng Panginoon. Hanggang sa ako'y bumalik muli sa seminaryo at patuloy na tumugon sa pagpapari.
Nung ako'y naging pari na sa aking destino, 1996, lulundag po tayo. 1996, ako sana'y inihanda na ni Father Nonoy Gregorio sa San Gabriel ang bubuksan na Quasay Parish Church noon. Ako yung na-eterna. Pero pagkaraan ng ilang linggo, nabago. Hindi na daw ako doon sa San Gabriel magiging priest in charge. Bagkos ako ay dadalin sa gitnang isla ng Our Lady of Salambao sa Binuangan, Obando. Isang mission parish. Ito naman ang kwento ng mga pari. Galing ka dito sa seminaryo bilang formator. Bakit ka pupunta sa isang mahirap na parokya? Bakit ka pupunta sa isla? Pero sabi ko na lang sa kanila, ito ang kalooban ng Diyos. Sabi ni Father Nonoy, pumunta ng seminaryo nung hapon na yon, bago ibigay sa akin ang aking appointment letter, mag-aapila ako sa obispo at sasabihin ko, inihanda kita doon, doon ka na lang sa San Gabriel. Sabi ko, Father Nonoy, baka ito ang gusto ng Diyos. Ako'y magtungo sa isla, sa Binuangan, Obando. Masaya ako sa aking naging pasya. Masaya ako sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang hindi ako mamili ng parokya, ang sundin ko kung ano ang gusto ng Panginoon. Amen? Amen. Purihin, palakpakan ng Panginoon. Alam nyo, mula nun sa lahat ng aking mga destino, ay basta pinapaubaya ko sa Panginoon. Pinapaubaya ko sa Diyos. Sabagkat doon tayo makakadama ng tunay na kalayaan at kaligayahan. Naalala nyo yung sa Divine Comedy ni Dante, sinabi niya yung tanyag na linya, sa kanyang kalooban ay ang aking kapayapaan. Opo, sa kanyang kalooban ang kapayapaan ng ating puso. Mga kapatid, sa ating pagsunod sa Panginoon, hindi naman kasi madali. Maraming pagninilay na po tayo sa nagdaang panahon na kayo'y kasama ko. Hindi naman madali na sabihin mo sa Panginoon, ako'y alipin ng Panginoon. Ako'y alipin mo, O Diyos, mangyari sa akin ayon sa sinabi mo, sa winika mo. Pero ito mga kapatid ang susi upang talagang madama natin, maranasan ang tunay na kapayapaan. Kung iahambing natin sa mga gusto natin mangyari sa buhay natin, aba hindi dapat ganon. Kundi ano ba ang gusto ng Panginoon na maganap, na mangyari. At sa mga desisyon natin na gagawin, lagi nating ikukonsulta at isasaalang-alang ano ba sa tingin ng Diyos ang ating mga gagawin na ito at mga plano. Ganon din po ang aking isinasaalang-alang sa ating parokya. Kinukonsulta ko ang Panginoon sa aking pananahimik, sa aking silid. At ang mapakinggan ko ang kanyang tinig. At sa ating pagtulog sa gabi, masasabi mo ba na, Panginoon, sinikap kong tuparin ang gusto mo sa maghapon. Kung may pagkukulang, sorry, pasensya, Panginoon. Gabayan mo ako muli sa aking pagmulat ng aking mata kinabukasan. Sabagat ang nais ng puso ko'y masunod ang kagustuhan ng kalooban mo. Amen? Amen. Ito rin sana sa atin. Hindi naman madali ang magpamilya. Sa inyo po. Pagpapamilya. Hindi madali. Kung paanong sa buhay namin hindi rin madali,
ang humawak ng parokya. Sabagat libu-libong tao ang iyong haharapin, na you cannot please everybody. May kanya silang opinyon, pananaw, conviction. Sa pamilya, di ba? Kung ilan ang iyong anak, kasama yung asawa at manugang, biyanan, magulang, hindi madali ang ating misyon sa buhay. Kinakailangan lang laging laan ang ating puso na pakinggan ano ba ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Ano ba ang nais niyang ipagawa sa atin. Hindi na kinakailangan tayo managinip upang dumating ang anghel ng Panginoon sa ating buhay. Pero sa ating buhay na ito, sa paglalakbay natin, lagi ang masabi natin ay yung ang kalooban na ito yung magiging daan ng ating kapayapaan. At iyon ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Hindi ang akin, hindi ang iyong kalooban, kundi ang kalooban ng nasa itaas. Sabagat iyon ang sikreto sa ating tunay na kaligayahan. Mga minamahal na kapatid, tularan natin si Inang Maria. Tularan natin si San Jose. Sabagat nandun ang kanilang mabilis na tugon kung ano ang gusto ng Diyos ang mangyari. Patuloy tayo sa ating paghahandog. Kalimang araw na ng ating paghahandog ng papurit pasasalamat sa Diyos bilang paghahanda natin sa 9 na araw ng ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang. At hari nawa, salubungin natin ang pagdating ng Panginoon sa Kanyang kapanganakan, hindi lang sa sabsaban, kundi sa sabsaban ng ating mga puso. Inang Maria, ipanalangin mo kami sa mga pagkakataong kami hirap na maka-oo sa Diyos, na sumang-ayon sa kalooban niya. Amen.